everyone! Kami ang Group 3 and for today, pag-uusapan ng group natin ang song na Ilusyon by Abra featuring RC Munoz. Bago natin talakayin yung iba't ibang parts ng song, mahalagang maintindihan muna natin kung ano ba talaga yung mensahe at ipinapakita nito. Sa unang pakikinig, parang tungkol lang ito sa politika o sa mga problema sa gobyerno. Pero kapag mas binigyan natin ng atensyon yung mensahe ng kanta, makikita na mas malawak pala yung tinatalakay nito. Pinapakita nito yung iba't ibang problema na nararanasan ng mga tao sa lipunan, lalo na yung pagkakaiba-iba ng mga pangakong naririnig ng mga tao at ng tunay na sitwasyon na nararanasan nila sa araw-araw. Sa presentasyon na ito, tatalakayin ng group ang mensahe ng ilusyon, kung bakit mahalaga ang title nito at kung paano ito maiuugnay sa mga cause and effects ng poverty na napag-aralan. Kasama rito ang corruption, kakulangan sa edukasyon, kawalan ng trabaho, inequality o hindi pagkakapantay-pantay, kasakiman at kakulangan ng oportunidad. Sa pagkakaunawa namin, yung ilusyon ay tungkol sa mga problema at struggles na nararanasan nating mga Pilipino. Sa pakikinig ng kanta, mapapansin natin na maraming issues yung binabanggit tungkol sa buhay at sa bansa natin. Para sa akin, hindi lang siya tungkol sa isang tao. Parang pinapakita rin niya yung mga totoong problema na nararanasan ng maraming Pilipino. Mensahe ng kantang Ilusyon by Abra at RC Munoz ay tungkol sa paghahangad ng mas magandang buhay at pagbabago sa lipunan. Maraming tao ang umaasa na balang araw ay magiging mas maganda ang kanilang buhay at mababawasan na o matatapos ang mga problema sa bansa. Pero ipinapakita rin ng kanta na minsan ang pagbabago ay parang isang ilusyon. Dahil kahit maraming pangako o maraming umaasang may magbago, patuloy pa rin nararanasan ng mga tao ang korupsyon, kahirapan, kawalan ng oportunidad at iba pang problema sa bansa o lipunan. Kaya ipinapakita ng kanta na hindi dapat o sapat na umaasa lang ang mga tao. Mahalaga din na mulat tayo sa realidad at kumilos tayo para sa tunay na pagbabago. Connected yung song sa lesson namin about sa kahirapan. Sa lesson, natatalakay ang poverty ay hindi lamang tungkol sa kakulangan sa pera, kasama rin dito yung sa kahirapan ukol sa pagkain, edukasyon, trabaho, kalusugan, at iba pang basic need ng sangkatauhan. Makikita rin sa song yung mga sitwasyon na related sa mga problemang ito. Education and jobs. Isa rin sa connection ng song sa lesson namin ay yung education and job opportunities. Kapag kulang ang education, mas mahirap makahanap ng magandang trabaho. At kapag wala namang stable na trabaho, mahirap din suportahan yung sarili at pamilya. Kaya para sa akin, malaking bagay talaga ang education at trabaho para mabawasan ang kahirapan. Government and corruption. Another issue na pwede nating i-connect ay ang corruption. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na minsan yung mga tagapamahala sa ating pamahalaan pa ang nangunguna sa pangungurap. Kapag may korupsyon, may mga resources na dapat para sa mga tao pero hindi nagagamit sa tamang paraan. Dahil dito, mas nahihirapan ang bansa na umunlad at mas maraming tao ang patuloy na nakakaranas ng paghihirap at problema sa ating bansa. Bukod sa poverty, may iba pang problema ang makikita sa kanta at sa lesson namin. So kasama dito yung lack of opportunities, overpopulation, colonial mentality, kawalan ng trabaho, kakulangan sa edukasyon, corruption, at iba pang social problems. Makikita natin ito sa kanta dahil binabanggit sa kanta na ang mga taong naghahanap ng trabaho sa abroad, mga taong nagugutom at walang matirahan, at mga taong hindi nabibigyan ng sapat na edukasyon at gamot. Makikita rin sa lesson namin, sa lesson number 3 and 4, na ang mga problemang ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy ang kahirapan. Makikita natin na connected ang mga problemang ito sa isa't isa dahil
kapag may isang problema, maaari itong makaapekto sa iba. And kaya hindi lang isang reason ang dahilan kung bakit may poverty sa bansa, kundi maraming problema na magkakasama at nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Malaki ang epekto ng kahirapan sa mga Pilipino, lalo na sa pamilya. Kapag kulang ang kinikita, maaaring mahirapan sila sa pagkain, edukasyon, kalusugan, at iba pang pangunahing pangangailangan. May mga Pilipino rin na pumupunta sa ibang bansa upang maghanap ng trabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang epekto ng kahirapan sa buhay ng isang tao. After po namin mapanood at ma-analyze yung Ilusyon by Abra, na-realize po namin na yung mga problem po na pinapakita dito is nangyayari pa rin po sa atin hanggang ngayon. So, para po sa amin, ang music po is hindi lang siya libangan or entertainment. Pwede rin po ito maging way or paraan para po mapakita natin yung feelings natin at experiences sa mga nararanasan natin sa paligid natin. So, naisip po namin na kailangan natin maging aware sa mga problema or issue sa paligid natin at kaya rin po natin gumawa ng kahit simpleng paraan lang para po makatulong sa atin. So to conclude, yung Ilusyon by Abra is connected because pinapakita nito yung iba't ibang problems ng bawat Pilipino, especially poverty, lack of jobs, lack of proper education for our children, and especially corruption. For us students, the song says that change can happen overnight. Hindi siya madali, hindi siya mawawala agad. But we aren't helpless either. That we can start by being a responsible citizens of this country and contribute as much as we can for the good of the people. And the first step is vote wisely. And that's for our presentation for today. Thank you for listening.